Mapagpalang hapon, gabi sa ating lahat. Muli po tayo ngayong magbabasa ng salita ng Diyos at ang ating babasahin ngayong gabi ay matatagpuan natin sa John chapter 7 at ang pagbabasa ng verse 1 to 18. Ako na lang po. 19 to 36, Sister Mildred. 37 to 53, Sister Josie. At siya na rin ang sa closing prayer. Sige po, tayo po muna ay manalangin para sa ating buhay. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy na ikay pinapapurihan, sinasamba Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kinikilala, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord God, salamat Panginoon sa buhay na meron kami, Lord God, sa kalakasan na meron kami, Lord God, sa pagpapala, Panginoon, na patuloy mo nga pong pinapadaloy sa aming buhay. Higit, Panginoon, sa iyong habag at biyaya sa amin. Dahil tunay, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, Abba Father. Salamat, Panginoon, sa bawat pag-abot mo sa amin, Lord God, sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang, hindi ka nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Patuloy, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na kami samahan, pangunahan, Abba Father, Lord God, sa gawain na meron kami, Panginoon, magkakalayuman kami, Lord God, patuloy na kami pag-isahin sa isang spirito, Abba Father, Lord God, ang magkaroon kami lagi, Panginoon, ng pagnanais, Abba Father, Lord God, na maparangalan ka sa lahat ng aming gagawin sa pagbabasa, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Let it be, Abba Father, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, Ama, na siyang aming maibabasa, Lord God, mamumutawi sa aming bibig, Aba, Lord God, pagpalain ito, O Diyos, Ama, Lord God, mangusap ka, O Diyos, sa bawat tagapakinig, Aba, Father, Lord God, bigyan kami ng dunong na makalangit, pangunawa, Ama, na nagmumula sa iyo, maintindihan namin, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, maging sa bawat isa na siyang nakikibahagi, Abba Father, Lord God, buksan, Panginoon, ang bawat puso, Lord God, magkaroon kami, Panginoon, Ama, ng tunay, banal, na pagkatakot sa iyo, Abba Father. Lord God, have your way, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord God, ang pagpapalay patuloy na dumaloy sa aming mga buhay. Lord God, 10 ng aming mga kasamahan. Lord God, na hindi namin kasama ngayong gabi, ikaw din, O Diyos, ang siyang magpala sa kanilang buhay. Lord God, mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, anuman, O Diyos, yung kanilang ginagawa, Father God, ipaalala, Panginoon, ang oras na ito, Abba Father. Lord God, ipaalala, Panginoon, na unahin kang lagi, Panginoon, na sa bawat gawain na meron kami, Lord God, lagi ikaw, O Diyos, ang siyang aming alalahanin, Abba Father. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Ikaw lagi, Panginoon, siyang gumabay, pumatnubay sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy na kami, Panginoon, ay sasamba, magpupuri, magpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat na gagawin mo pa na tunay nga po, Panginoon, apart from you, we can do nothing, Abba. Kaya, O Diyos, lagi, Panginoon, ikaw ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Muli, ibabalik po namin ang katapatang pagsamba, papuri, pasasalamat. In Jesus' name. Amen. So, darako tayo sa John chapter 7 po. Sabi dito, pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya sinabi kay Jesus,
ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa. Kung ang hangad niya ay maging tanyag, ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Sumagot si Jesus, hindi pa dumating ang aking panahon, sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo napuputan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapuputan nila sapagkat pinapatutuhanan kung masasama ang mga gawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya ay mabuting tao. Sabi ng ilan, hindi inililigaw niya ang mga tao, sabi naman ng iba. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila saan kaya nakakuha ng karunungan ang taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral. Kaya sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos, kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Verse 18, ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan, ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Amen. Amen. Verse 19, di bagay binigay sa inyo ni Moises ang kautusan at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan? Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Sumagot ang karamihan, mayroon kang demonyo. Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, isang gawa ang aking ginawa at kayong lahat ay nagsipag-ilalas dahil doon. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli, hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang at tinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan at Moises, nangagagalit baga kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat? Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid sa napaghatol. Sinabi nga ng ilang taga-Jerusalem, hindi baga ito ang kanilang pinagsisikapang patayin? At narito siya'y hayag na nagsasalita at walang anumang sinasabi sila sa kanya. Napagkilala kayang tunay ang mga pinuno na ito ang Kristo? Gayunman ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya. Datapwat pagparito ng Kristo, sino may walang makakaalam kung taga saan siya. Sumigaw nga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinasabi, ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako. At hindi ako naparito sa aking sarili. Datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Siya'y nakikilala ko sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Pinagsisikapan nga nilang siya'y hulihin at walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Natapwat sa karamihan ay marami ang nagsisampalataya sa kanya at kanilang sinasabi, pagparito ni Kristo ay gagawa pabaga siya ng lalong maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito. Nangarinig ng mga Fariseo ang bulong-bulungan,
ng karamihan tungkol sa kanya at nangagsusugo ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo ng mga punong kawal upang siya'y hulihin. Sabi nga ni Jesus, "Makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ako masusumpungan. At kung saan ako naroroon ay hindi kayo makaparoroon." Ang mga Hudyo nga'y nagsisingag sa usapan, saan paroroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan? At siya'y paroroon sa nagpangalat sa gitna ng mga Griego at nagtuturo sa Griego. Verse 36, ano ang salitang ito na sa kanyang sinabi, hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako masusumpungan at kung saan ako naroroon ay hindi kayo makapaparoon. Amen. Amen. 37. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Kristo, sabi ng mga iba. Ngunit sumagot naman ang iba, maari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Kristo sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. Bakit hindi ninyo dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong magsalita ng gaya niya. Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala, mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus nung una. Tinanong siya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? 52, sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo ay mananalangin. Patuloy po, Panginoon, na kay aming pinupuri at pinasasalamatan sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na aming nabasa sa gabi na ito, Panginoon. Salamat sa mga paalala mo. Salamat po, Panginoon, sa pagtutuwid sa bawat isa po sa amin, sa aming mga buhay upang lalo ka naming makilala, Panginoon. Tunay nga na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng tubig, Panginoon, na hindi na kami mauuhaw. Ang Espiritu Santo, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin nang ikaw ay aming tanggapin sa aming mga buhay. Ang Espiritu na ito ang siyang nagpapaalala sa amin, gumagabay po sa amin at nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang ibahagi namin ang iyong kabutihan, lalo na ang yung mga salita na nagbibigay ng kaligtasan sa mga bawat tao na kikilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po aming Ama sa pamilya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa aming mga buhay na patuloy mo Ama na iniingatan, ginagabayan at pinoprotektahan Panginoon.
sa araw-araw sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan upang magpatuloy po kami, Panginoon. Nagampanin namin, Panginoon, at ganapin ang ipinapagawa mo po sa amin, ang ibahagi ang mabuting balita. Salamat dakilang Diyos sa gabi na ito. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na sinasamahan mo po kami. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan upang magpatuloy po kami anumang mga problema, pagsubok, ang aming harapin, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sapagkat walang problema at pagsubok na hindi namin kayang pagtagumpayan sapagkat ang lahat ay napagtagumpayan mo na. Kaya maraming salamat po sa gabi na ito. Salamat po sa lahat ng habag at biyaya mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan. Sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ayan. Akin lang uulitin yung i-quote yung kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ayan. So purihin ng Diyos sa gabing ito sa kanyang mga salita na siyang naihayag, naibahagi sa bawat isa. Lagi ibabalik ang pasasalamat sa Diyos lamang na siyang nagbigay sa atin ng kalakasan, ng katagumpayan sa bawat araw ng ating buhay. Kaya maraming salamat sa bawat isa na siyang nakibahagi ngayong gabi. Ayan, God bless us all. Salamat po. Thank you.